So, yung property, alam naman natin na sa ating mga Filipino ay mahilig tayo sa mga property. Pero, wag kang mag-invest or kukuha ng property kapag hindi ka prepared. Kapag wala kang sapat na pera. Kasi, kapag hindi mo napaghandaan yung emergency fund mo, hindi mo napaghandaan yung insurance mo or critical illness mo, nag-una ka nag-invest sa property. So, anong mangyayari doon sa property mo? Mapipilitan ka ibenta ng mura. Kasi nga, emergency. Nagkasakit ka. So, ang mangyayari, yung value ng property mo, 2 million, ngayon, nagkasakit bigla, mapipilitan ka ibenta ng 500,000 na lang. Kasi nga, emergency. Nagmamadali ka dahil nakasalalay doon sa pera na yon yung buhay ng tao. Yung question, paano kapag hindi mabenta? Walang bumili. Ang property ay hindi yan liquid. Hindi gaya ng insurance na magkasakit, kahit anong mangyari, makukuha agad. Kahit 1 day lang, 2 days lang, mawi-withdraw mo agad. Pero, pag sa property, kailangan mo maghintay. Minsan nga, yung iba, ilang taon ang aabutin bago mabenta. So, paano na yung buhay ng tao? Wala na. Oh, di ba? So, hindi na ma-rescue yung buhay ng tao. Kaya, dapat, yun talaga ang proper way of financial planning. How to be financially secure. You have to start from your income, additional income, kapag ikaw ay maraming dependents, create emergency fund, get insured, business, before you get property. Para ma-enjoy mo naman yung property mo na matagal mo nang pinangarap. 'Di ba? So, alagaan mo yung property mo. Get insured, get emergency fund before you get the property. 'Di ba? So, i-insure mo yung sarili mo. Proteksyonan mo yung sarili mo para yung mga pinaghirapan mo ma-enjoy mo for life. Hindi yung nag-i-enjoy ka ngayon pero bukas in the next year wala na. 'Di ba? Mas maganda yung masaya tayo.